ipapakita ko na sa inyo yung mga accessories na naikabit na natin sa aking Honda Journey. Ang pinaka-purpose nito guys is mas durable siya kaysa sa plastic. Balik pag ginagamit ko yung motor, nag-long ride ako, may tatlong adjustment. So first is yung rebound. Bali dyan ka lang muna Jornoy, at itong ADB muna gagamitin natin sa ngayon. Medyo matagal ko na rin kasi hindi nagamit to. Actually tumutunog na nga yung panggilid nito. Pero later ko na lang ito lilinisan guys. Detwable. Alright, so ngayon na lang ulit tayo nakapag video guys. Gawa ng medyo busy tayo lately dahil sa work. Although kahit work from home lang ako, medyo maraming hinabol tayo sa trabaho, kaya wala tayong time para lumabas tapos gumawa ng intro and video. Isa pa, nitong mga nakaraang araw medyo masama din yung panahon. Actually kahit hanggang ngayon nakikita nyo naman. Pero ayun, para mailabas lang rin natin tong motor natin kasi more than a week na rin to itong Honda ADB na hindi ko ginagamit. Most likely parang puro Journey yung ginagamit natin. So yun lang, share ko lang naman sa inyo. Pero ang pinaka goal natin sa video na to guys is ipapakita ko na sa inyo yung mga accessories na naikabit na natin sa aking Honda Journey. Bali kung napanood nyo yung previous upload natin regarding sa mga accessories na pinick up natin sa Tondo, na-install ko na yan dun sa aking Honda Journey guys. Unfortunately lang hindi ko na siya na-videohan kasi nga nagmamadali ako at saka naiinip na ako. Pero nagawa ko na rin ng video yung review about dun sa mga accessories. Tapos yan, magpapasalamat lang din pala ako guys sa mga sumuporta dun sa YouTube channel natin. Kasi ngayon guys, na-reach na natin yung 500 subs. Actually more than 500 na nga, siguro mga nasa 530 na. Pero ayun nga, thankful ako kasi meron palang mga interested din dun sa video natin. So good yun guys, kasi meaning nun kumukonekta yung video na ginagawa natin dun sa mga taong naghahanap ng bagong impormasyon sa mga bagay-bagay, lalo na yung mga ikinabit natin sa motor. So yun, di ko napapahabain pa. Jump na tayo dun sa next video guys, yung pinaka-context, yung review about dun sa aking Honda Journey, sa mga accessory in-install natin. Alright. So yun guys, bali ito na yung current setup ng Honda Journey natin ngayon. Then without further ado, umpisa na natin yung pag-review sa bawat items or accessory na in-install natin dito. So una sa listahan natin guys is itong windshield. Bali ang pinaka-purpose naman nito kaya tayo nag-install, para maprotektahan yung katawan natin sa mga possible na debris na maaaring tumama sa atin kapag tumatakbo tayo or kapag nasa high speed tayo. Like yung mga buhangin, bato na possible na tumalsik sa harapan natin. And isa pa sa maganda sa windshield guys, nalilesen nito yung hangin na tumatama sa katawan natin kapag nasa high speed nga tayo. Nakakadagdag stress din yun sa katawan natin pag bumabiyahe. So yun yung pinaka-purpose niya, kaya lagi ako nagkakabit ng gantong windshield. Tapos regarding naman sa price nito guys, nabili ko to around 5k plus. And nakuha natin to sa Pixie Moto Supply. Then isa pa sa mga pinalitan ko guys is itong clear cover dito sa pinakaharapan ng fairings. Actually ang standard na kulay nito is silver. So nagpalit na rin tayo ng clear. So more on aesthetic lang yung purpose nito. So bali ang price niyan guys is naglalaro sa 700 to 1k. Tapos isa din yan sa mga pinick up natin doon sa Pixie Moto Supply. Regarding naman sa bar end guys, nagpalit na rin pala ako. Tapos ang advice ko sa inyo guys, if ever na tatanggalin nyo yung stock na bar end, mas maganda kung gumamit kayo ng impact wrench. Kasi mas malakas makabilog yung stock, tapos mano-mano nyo lang gagawin. Balik tayo dito sa bar end guys. Itong bar end na to is dinesign para sa click 160 ng H2C.
Nagkataon lang na pasok din siya dito sa Giorno natin, kaya bumili na rin tayo ng accessory para dito. So bali ang price nito guys is 1,000 to 1,500, parang ganun. Then nabili rin natin siya sa Pixie Moto Supply. Isa rin to guys doon sa mga pinick up natin. Then isa rin sa mga pinalitan natin guys from stock is itong ating hook. So from plastic guys, pinalitan natin siya ng alloy. Bali ito guys, accessory din to ng H2C na dinesign para sa Honda Giorno. Bali ang pinaka purpose nito guys is mas durable siya kaysa dun sa plastic na stock. So bali ang price nito guys is nasa 1K plus. Tapos isa din siya sa mga kinuha natin dun sa Pixie Moto Supply. Regarding naman sa footboard guys, nag-install na rin tayo ng foot matting. H2C na din ang kinuha natin guys. So I decided na kumuha na lang ng alloy guys kasi mas maporma siya para sa akin. Tapos mas madali siyang linisin. Regarding naman sa price nito guys, nagre-range to sa 4K to 5K nung nabili ko. Then isa din to sa mga pinick up natin dun sa Pixie Moto Supply. Regarding naman sa seat guys, nagpalit na rin pala tayo ng aftermarket. Bali, itong seat na to na nakikita nyo ngayon is premium seat siya from Easy Racing. Then made in Thailand din siya. Bali, tinanggal natin yung stock kasi natitigasan ako dun guys. Bali, kapag ginagamit ko yung motor, naglo-long ride ako, sumasakit yung likod ko. Kaya I decided na palitan na siya. Then na-testing ko na din to guys ng umuulan. At saka nag-try na rin ako mag-motor wash dito sa motor natin. And then masasabi ko talaga na legit na waterproof siya. Tapos regarding naman sa frame nito guys, wala namang special. Same lang rin ng mga aftermarket na customized frame. Nakadelete na yung lagyanan ng documents natin dito sa ilalim. Tapos wala na rin siyang rubber molding kung mapapansin nyo. Bali regarding naman sa price guys, nabili ko to around 5.5 sa EB Motorworks na located sa Quezon City. I-flash ko na lang dito sa screen guys yung mismong Facebook page nila para if ever na mag-inquire kayo, directly na lang kayong kumonekta dun sa kanila. Alright? Then another useful accessory guys na binili natin sa Pixie Moto Supply is itong U-box cover. Bali napansin ko kasi guys na mas mainit yung na-produce na temperature dito sa loob kapag umaandar na yung engine na nakasara tong U-box natin. Compare ko dun sa ADB 160. Ito guys, napansin ko rito kahit mga 10 to 20 kilometers lang na ginamit nyo yung motor. Tapos yung cellphone nyo or yung power bank nyo is nandito sa loob nito. Sobrang init na nun guys. So, I decided na kumuha na rin ito. Then nagamit ko na din to guys more than a week. Effective naman siya. Bali ang price nito guys is around 700 to 1K. Nung in-order natin siya sa Pixie Moto Supply. Bali, isa pa sa mga pahabol na item na in-order natin sa Pixie Moto Supply guys is itong rear carrier bracket na ginawa para sa Honda Giorno. So bali, H2C din to guys. Then kung napanood nyo yung previous video guys, wala tayong nakuhang ganito. Lately ko lang to na-order, kaya isa to sa mga huling na install ko dito sa ating Honda Giorno. Ang kagandahan naman dito guys is natutupi itong mismong bracket niya. Pwede mo siyang gawin sandalan, tapos pwede mo siyang lagyan ng saddlebag. Unfortunately lang, kakagamit ko nito, at saka isa rin sa mga cons guys ng paggamit nito na lagi nyong titignan is yung mismong lock na kasama niya. Yung sa akin guys nahulog eh. I think dahil sa vibration yun guys, kapag tumatakbo yung motor, unti-unti siyang lumuluwag. Tapos ayun, natanggal na lang siya. Pero papakita ko na rin dito sa video na to yung itsura ng lock natin para dito. Regarding naman sa price nito guys, ang price nito is around 7K plus. Tapos sa Pixie Moto Supply din natin siya nakuha. Then dito sa right side guys, nagpalit na rin pala tayo ng muffler cover, radiator cover, at saka ng dipstick. So lahat to guys is H2C din. Bali ang hinabol lang natin dito guys is aesthetic din. Tapos dito sa muffler cover guys, ang reason dito kaya tayo bumili nito is, ang gusto ko sana is magpalit ng aftermarket na pipe, kaso ayaw ng wife ko. So para magkaroon lang siya ng design, binilihan natin siya ng muffler cover. Tapos dito sa radiator cover, BRD sana ang ikakabit ko. Pero I think parang overkill siya na gamitan ng BRD kasi hindi naman tayo nakakarga. Tapos hindi naman tayo naka power pipe. I decided na bumili na lang ng radiator cover na H2C na babagay din dun sa binubuo nating concept. And last but not the least guys, siyempre yung dipstick. Itong dipstick na to guys is for ADB 160 and PCX. Nagkataon na nagkasya sa dito sa ating Giorno kaya bumili na rin tayo. Regarding naman sa price guys, ang price ng muffler cover na to from H2C is around 2K plus. Dipstick is 1
8K to 1.5, and itong radiator cover is 2K to 2.5. And last but not the least guys is itong ating rear suspension na Öhlins. Bali, dinisenyo siya guys for Honda Giorno, and ang code nito guys is HO349. Bali, ang accessories nito guys is may tatlong adjustan. So first is yung rebound, second is yung compression, and third is yung spring preload. Then regarding naman sa price na itong Öhlins na pang Giorno, naglalaro siya guys sa price na 28 to 35. Then ito yung main reason bakit natin pinick up siya directly dun sa mismo supplier, para if ever na magkaroon to ng issue, kailangan natin mag-claim ng warranty, alam natin kung saan natin siya dadalhin. So dun rin to sa Pixie Moto Supply. Tapos ang kagandahan, pag bumibili tayo ng Öhlins dito sa Philippines, laging 2 years ang warranty ng Öhlins shock dito sa atin. So I think yun na lahat ng mga accessories na meron tayo sa ating Honda Giorno. So if ever meron kayong mga question, clarification, or any suggestion guys, i-post nyo lang sa i-upload natin video para dito. And if ever naging interesting sa inyo yung topic natin for today, pa-like and share and subscribe nyo lang din para updated kayo sa mga susunod nating uploads. And bago ko tapusin tong video na to guys, bagsakan ko na muna kayo ng montage ng ating Honda Giorno. So sa muli, salamat guys.